Ang kwento na ibabahagi ko ngayon sa inyo ay nangyari sa isang syudad ng South Korea. Ang syudad na ito ay napapaligiran ng mga bulubundukin at sa kanlurang distrito ng Daegu ay mayroong isang bundok na kanilang tinatawag na Waryeong at ito ay may taas na 983 feet. Ang bundok na ito ay naging tanawin ng isang nakakatimbal na pangyayari na yumanig sa buong bansa ng South Korea. 5 batang lalaki ang nagkasamang naglaro sa bundok at pagkatapos bigla na lamang naglaho. Ang kasong ito ay naging isa sa pinakamahiwagang kaso sa kasaysayan ng South Korea na kilala bilang The Frog Boys Missing Case. At upang mas maunawaan natin ang detalye ng kwento ay bumalik tayo sa ika-26 ng Marso taong 1991, araw ng Martes. Bagamat hindi ito Sabado at Linggo, ang mga bata ay walang pasok sa kanilang paaralan dahil mayroong isang uri ng eleksyon na nagaganap sa buong South Korea. Kaya naman labis itong nagdulot ng kasiyahan sa mga bata. 20 ng umaga, 6 na batang lalaki ang nagtipon upang maglaro ng magkakasama. Sila ay si Kim Jong-sik, 9 na taong gulang, Park Chan-in, 10 taong gulang, Kim Yong-gyu, 11 taong gulang, Jo Ho-yoon, 12 taong gulang, Woo Chul-won, 13 taong gulang, at Kim Tae-ryong, 9 na taong gulang. Lahat sila ay mga estudyante mula sa ikatlong baitang hanggang ika-6 na baitang ng Seo Elementary School sa Daegu. Ito ay isang paaralan na matatagpuan sa paanan ng bundok ng Waryeong. Sa sandaling iyon ay naglalaro sila malapit sa bahay ni Jo Ho-yoon. At habang naglalaro ang mga batang ito, isang nangungupahan ang lumabas sa bahay at nagreklamo tungkol sa kanilang ingay. Sinabihan sila ng nangungupahan na ito na maglaro na lamang sa ibang lugar. Agad namang nagkumpulan ang mga batang ito at nagplano kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Isa sa mga bata ang nagmungkahi na sila ay manghuli ng itlog ng fire salamander. At para sa mga hindi nakakaalam, ang fire salamander ay isang uri ng amphibian na naninirahan sa mga bundok o di naman kaya sa mga gubat. Sila ay nakapagbibigay ng 10 o di kaya 60 itlog sa isang itlogan lamang. Matapos magkasundo sa kanilang destinasyon ay agad namang naghiwalay ang grupo at umuwi sa kanilang tahanan. Sila ay umuwi upang kumuha ng mga supply na kanilang kakailanganin at para magpaalam na rin sa kanilang mga pamilya. Sa 6 na lalaki, si Kim Tae-ryong lang ang nagbanggit ng kanyang mga plano sa kanyang mga magulang. Ngunit dahil napakalayo ng bundok na ito, pinagbawalan si Kim Tae-ryong ng kanyang mga magulang na sumama. At kahit masama ito sa loob ni Kim Tae-ryong ay kailangan niyang sundin ang bilin ng kanyang mga magulang. Nagtipong muli ang 5 natitirang lalaki, dala-dala ang mga supply na kanilang kakailanganin. Ang iba sa kanila ay may mga dalang lalagyan kung saan nila ilalagay ang itlog ng fire salamander at ang iba naman ay may mga hawak na sticks. Sila ay nagtatawanan at nagbibiruan habang naglalakad patungo sa Mount Waryeong. Mabilis na lumipas ang umaga at maya-maya ay tanghali na nang mapansin ng mga magulang ng mga bata na hindi pa nakakauwi ang kanilang mga anak. Sa pag-aakalang masyado silang abala sa paglalaro ay hindi gaano natalala ang mga magulang ng mga bata. 6:30 na ng gabi at kahit abala ang nanay ni Kim Yong-gyu sa mga gawaing bahay ay bigla itong hindi mapakali. Siya ay nakaramdam ng pagkabalisa, ay agad na itinigil ang kanyang ginagawa upang hanapin ang kanyang anak sa labas. Tiningnan niya ang kanyang kapaligiran pati na rin ang mga kalye ngunit nakakatakot na katahimikan lamang ang bumuhod sa kanya. Hindi niya na makita ang kanyang anak. At sa mga oras na ito ay sobrang dilim na sa labas. Bagamat pamilyar at hindi kalayuan ang bundok na pinuntahan ng mga bata ay hindi normal na hindi sila makauwi sa tamang oras. Habang tumatagal ang pag-iisip ng nanay ni Kim Yong-gyu ay lalo siyang nag-aalala. Kaya nagpasya siyang lumabas at hanapin ang kanyang anak sa bahay ng mga kalaro nito. At habang siya ay nasa daan, napansin niya ang maraming tao na nagkukumpulan at nag-uusap. At habang siya ay papalapit, nalaman niyang 5 batang lalaki ang nagpunta sa bundok ng Waryeong ng umagang iyon at hindi pa nakakabalik. Mabilis sa mga nagtipon ang mga magulang ng mga bata at sila ay kumuha ng flashlight at nagtungo sa bundok upang hanapin ang mga bata. Tinawag nila o di kaya isinigaw nila ang pangalan ng kanilang mga anak ngunit walang sumasagot sa kanila. Matapos ang mahabang paghahanap sa mga bata ay wala silang nakuhang anong tugon. Kaya bandang 7:50 ng gabi nagpasya ang mga magulang ng mga bata na bumaba na lamang ng bundok at i-report ang pangyayari sa mga kapulisan. Gayunpaman, hindi agad naglunsad ng search operation ang mga pulisya dahil sa araw na iyon ay nangyayari sa buong bansa ang parlamentarong eleksyon. Kaya karamihan sa mga kapulisan ay binakalat nila sa buong bansa upang masigurado ang kaayusan. Malapit nang lumipas ang 24 na oras simula nung mawala ang mga Frog Boys.
Tiniyak naman ng mga opisyal na naka-duty sa police station na makakauwi ng ligtas ang kanilang mga anak kaya huwag silang masyadong mag-alala. Hindi nasiyahar ang mga magulang sa kawalang aksyon ng mga kapulisan kaya sila ay hindi sumuko at bumalik sila sa bundok upang ipagpatuloy ang paghahanap. Sa pagkakataong nito ay sinamahan sila ng ilang mababait na kapitbahay. Sa kasamaang palad, sa gabing iyon ay nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan kaya naman lalong umirap ang kanilang paghahanap. Suot-suot ang kanilang mga kapote at hawak ang kanilang flashlight. Sinilip nila isa-isa ang dalisdis ng bundok ng Waryong. Pagsapit ng alas 3 ng umaga, pagod na ang lahat kaya kinakailangan nilang ihinto ang paghahanap at kailangang umuwi. Sa sumunod na araw, 300 katao, kabilang na rin ang mga pulis at militar ang inutusan upang maganap sa bundok ng Waryong. Pagsapit ng hapon ay nakapag-deploy na rin sila ng mga helicopter upang tumulong sa paghahanap. Gayunpaman wala pa ring bakas ang nakita mula sa 5 lalaki. Samantala, ang mga kapulisan ay nagumpisang magtanong sa mga residenteng nakatira malapit sa bundok. Mula sa pagtatanong na ito ay nakakuha sila ng importanteng impormasyon sa nakakatandang kapatid ni Jo Hyun. Sinabi ng kapatid ng isa sa mga nawawalang lalaki sa mga pulisya na bandang alas 9 ng umaga ng araw na iyon habang siya ay nagbibisikleta pa uwi, ay nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na kasama ang 4 pang lalaki na patungo sa bundok. Nang tanungin niya kung saan sila pupunta ay masaya itong sumagot at sinabing sila ay naghahanap ng itlog ng fire salamander. At bago umalis ang nakakatandang kapatid ay pinaalalahanan niya muna ang kanyang nakababatang kapatid na umuwi para mananghalian. Isa pang babaeng testigo ang lumapit sa mga kapulisan at nagsumbong na humigit kumulang 9:30 ng umaga pagkatapos ng bumoto sa halalan, ay nakita niya ang 5 batang lalaki na may daladalang kahon at patpat habang masayang naglalakad patungo sa bundok ng Waryong. Narinig niya ang mga ito na nag-uusap kung magkakaroon ba sila ng sapat na oras upang makauwi para sa tanghalian. Ngunit dahil ang testigo ay nagmamadaling umuwi ay hindi niya na binigyan ng masyadong atensyon ang mga bata. Isang estudyante na nangalang Hyun Song-hoon ang nagbigay din ng kanyang salaysay sa mga kapulisan. Sinabi niya na siya at ang 5 nawawalang lalaki ay mga estudyante sa Songsu Elementary School sa Daegu. Gayunpaman hindi nakita ng testigo ang mga batang lalaki. Ipinaliwanag ni Hyun na siya at ang iba pa nilang mga kaklase ay umakyat din sa bundok ng Waryong ng umagang iyon para maghanap ng itlog ng salamander. Bandang 11:30 ng umaga, nakarating si Hyun sa sementeryo ng bundok nang bigla siyang makarinig ng malakas na sigaw mula sa malayo. Makalipas lamang ng 10 segundo ay nakarinig muli siya na isa pang sigaw. Sumatotal 2 sigaw ang kanyang narinig. Ang tunog na kanyang narinig ay nakakakilabot at hindi ito gaya ng mga sigaw na naririnig mula sa mga batang naglalaro. Dahil sa sobrang pagkatakot ay hindi na inimbestigahan ni Hyun kung saan nagmumula ang sigaw na kanyang narinig. Ang mga magulang ng mga nawawalang lalaki ay naniniwala na ang hiyawan na narinig ng testigo ay nagmumula sa mga biktima. Gayunpaman ipinagsawalang bahala ng mga kapulisan ang testimonya mula sa batang ito dahil na rin isa pang saksi ang nagsabi na nakita niya ang 5 batang lalaki malapit sa paanan ng bundok mga bandang tanghali ng araw na iyon. At dahil sa testimonyang ito, inakala ng mga pulis na ang hiyaw na narinig ng bata mula sa bundok ng Waryong ay maaaring gawa lamang ng mga hayop o di kaya na mga ibon. Bukod pa rito, isa pang 42 taong gulang na tiganayon ang lumapit sa mga kapulisan at sinabing nakita niya ang 5 batang lalaki na naglalaro malapit sa isang lawa. Sinabi niya na nakita niya ang mga bata na naglalaro mga bandang 4:30 ng hapon sa kaparehas na araw na iyon. Gayunpaman, kailangan nating tandaan na ang mga testimonya o di kaya salaysay ng mga saksi ay batay lamang sa kanilang personal na memorya at maaaring ito ay hindi tama. At dahil hindi pare-pareho ang salaysay ng mga saksi ay sobra itong nakaapekto sa pag-iimbestiga ng mga kapulisan. Unang hinala ng mga kapulisan, ang mga batang lalaki ay maaaring nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng kanilang bahay pagkatapos tumakbo at lumayas. At sa paglayas ng mga batang ito, maaaring sila ay naligaw at hindi na nila alam ang daan pabalik sa kanilang bahay. Gayunpaman, ang mga magulang ng mga bata ay maigpit na tinanggihan ang teoryang ito. Ikiniit nila na maayos ang kanilang mga pamilya at hindi nila pinapagalitan o di naman kaya sinasaktan ang kanilang mga anak. Kaya walang dahilan upang biglaan na lamang tumakas ang mga bata. Sa kanilang grupo, ang pinakamatanda ay si Woo Chol-won na may edad na 13 at ang pinakabata naman ay si Kim Jo-sik na may edad na 9.
At dahil sa kanilang murang edad ay napaka-imposible na lamang na biglang lumayas ang mga bata na ito na magkakasama. Sa pagsisiyasat ng mga kapulisan, nagkaroon sila ng teorya na maaaring nasangkot ang pamilya ng mga biktima sa isang krimen. Gayunpaman, pagkatapos ng masusing investigasyon ng mga kapulisan, lumalabas na ang pamilya ng mga biktimang lalaki ay tapat at iginagalang dahil pinapanatili nila ang mabuting relasyon sa kanilang mga kapitbahay. Wala silang anumang makitang sapat na dahilan upang mangyari ang isang malupit na pangyayari sa mga inosenteng bata. Kasunod nito, pumasok din sa isipan ng mga kapulisan ang posibilidad ng kidnapping. 3 araw pagkatapos ng insidente, noong ika-29 ng Marso, ang ama ni Kim Jong-sik at ang kanyang tiyuhin ay nakatanggap ng mga tawag sa kanilang telepono mula sa isang hindi kilalang lalaki. Mula sa boses ng tumawag sa kanya, mukha itong nasa 30 taong gulang. Sinabi nitong kinidnap niya ang 5 batang lalaki at humihingi ng ransom na nagkakahalaga ng 4 million won. Mabilis namang inipon ng tatay ni Kim Jong-sik ang pera at nagmadaling pumunta sa ibinigay na tagpuan ng nagpakilalang kidnapper. Nakintay siya ng ilang oras sa bundok ng Waryong ngunit walang tao nagpakita o sumipot sa kanya. Pagkatapos ay hindi na muling tumawag ang nagpakilalang kidnapper. Pagkatapos naman ng insidenteng iyon, ang batang lalaki na nangumupahan malapit sa bahay ni Jo Ho-yoon ay puno ng panghihinayang. Sinisisi niya ang kanyang sarili at iniisip na kung hindi niya sinabi sa mga nawawalang bata na umalis sa araw na iyon ay maaaring hindi sila nawala. Nahaharap naman ang pulisya na matinding batikos mula sa publiko dahil sa hindi nila agarang pag-aksyon. Kaya nawala ang mataas na posibilidad na mahanap ang mga bata. Sa simula, ang balita ng insidente ay kumalat lamang sa loob ng nayon at sa mga kalapit na lugar. Ngunit hindi nagtagal, ang pagkawala ng 5 bata ay umabot sa media at naakit ito ang pansin ng buong bansa. Ang mga naunang balita ay nagulat na ang mga batang lalaki ay nagpunta sa bundok upang manghuli ng mga palaka at ito ang naging dahilan upang sila ay binansagang Frog Boys. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagpunta sila upang maganap ng mga itlog ng fire salamander. Upang gawing simple ang mga bagay para sa publiko, ang pangalang Frog Boys ay nagpatuloy na ginamit at naging kilala sa iba't ibang lugar. Unang araw ng Abril, 6 na araw matapos ang mga insidente, ang mga magulang ng mga Frog Boys ay nagpagawa ng 50,000 flyers upang ipamahagi sa mga estasyon ng mga bus at sa iba pang mataong pampublikong lugar sa buong Daegu. Nagalok din sila ng reward na umabot sa 2 million won para sa anumang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanilang mga anak. Ang kaso na ito ay lumobo at kalaunan ay nakuha nito ang atensyon ng nooy presidente ng South Korea na si Roh Tae-woo na labis na nag-aalala. Inutusan ng presidente ang mga kapulisan na gamitin lahat ng pwedeng tatamitan upang imbestigahan ang kaso ng mga nawawalang bata. Sinunod naman nila ang utos ng Pangulo kaya nagtulungan ang mga pulis at militar upang puspusang hanapin ang bundok ng Waryong at mga kalapit na lugar. Ang bawat parte ng bundok ay masusing sinuyot. Mayroong isang imbakan ng tubig malapit sa bundok ng Waryong kung saan isang bata ang nalunod noon. Naggulat ng paghinala na ilan sa mga lalaki ay maaaring pumunta doon pagkatapos maglaro sa bundok. Upang konpirmahin ang teoryang ito, gamit ang isang pump, inalis ng mga rescue team ang tubig mula sa imbakan ng tubig o di kaya tinatawag na reservoir ngunit wala silang nakita. Habang ang interes ng publiko sa kaso ay lumalago, ang mga numero ng pamilya ng mga biktima ay hindi na naging pribado. Naglagay naman ang mga pulisya ng mga wiretapping device sa mga linya ng kanilang telepono. Inaabangan at umaasa mga pulis na makakakuha sila ng potensyal na lead o di kaya importanteng impormasyon. Hindi naman nagkamali ang mga pulis dahil hindi katagalan ay nakatanggap sila ng mga tawag ngunit karamihan sa kanila ay prank calls lamang. Pagkatapos ng investigasyon ay napagpasyahan ng mga kapulisan na ang karamihan sa mga ito ay panloloko lamang. Gayunpaman, posible pa rin tumawag sa kanila ang tunay na salarin ngunit walang sapat na ebidensya. Agosto taong 1992, nakatanggap ang pulis ng tawag mula sa isang hindi kilalang lalaki na nagsasabing ang mga Frog Boys ay inilibing sa basement ng isang gusali sa Gyeongsangbak-do. Ngunit nang hingan pa ito ng mga detalye ay bigla na lamang nitong ibinaba ang telepono. Ang inilarawan niyang gusali ay nag-iisang pinakamataas na gusali na may basement malapit sa tahanan ng mga bata. Masusi namang nag-imbestiga ang pulisya ngunit wala silang nakita.
Sa huli ay ipinagpalagay ng mga pulis na ito rin ay isang nakakahamak na prank. Sa proseso ng paghahanap, nagkaroon ng mga tensyon sa pagitan ng mga reporter, pulis at mga lokal na residente. Ang kanilang isang buwan na pagsisiyasat ay hindi nagbunga at nag-iwan lamang ito ng lubos na pagkasira at lungkot sa mga magulang ng mga bata. Nagpatuloy ang mga nakakagambalang prank calls at labis itong nakagulo sa investigasyon ng mga pulis. Ngunit nanatiling positibo at umaasa ang pulisya sa posibilidad na ang mga nawawalang bata ay buhay pa at marahil ay kinidnap sila o di kaya ibinenta sa ibang lugar. Ang gantimpala sa paghahanap sa mga Frog Boys ay lumobo at umabot sa 42 million won. Ang mga magulang ay sobrang desperado na mahanap ang kanilang mga anak kaya sila ay huminto sa kanilang mga trabaho. Tinibo nilang lahat ang kanilang pangkabuhayan at pera para bumili ng isang truck. Sila ay naglakbay sa buong Daegu at pati na rin sa ibang lugar ng South Korea habang namimigay ng mga flyers. Ilang negosyo naman ang nagboluntaryong tumulong sa pamamagitan ng pagpiprint ng mga larawan ng mga batang nawawala sa phone card, pakete ng sigarilyo, pati na rin sa mga balot ng pagkain. Ang iba naman ay gumawa ng mga palatastas sa TV para sa mga nawawalang bata. Itinampok pa ng isang kumpanya ang kanilang mga larawan sa isang higanteng hot air balloon. Pagsapit ng Nobyembre, ang pulis ay nakatanggap ng halos 1,000 tawag ngunit karamihan sa mga ito ay maling impormasyon. Pagsapit ng Nobyembre taong 1992, 1.5 taon makalipas ang insidente ay inilabas ang pelikulang pinamagatang Comeback Frog Boys. Hango ang palabas na ito sa kaso ng mga nawawalang bata. Ang kasong ito ay muling kinulat ang buong South Korea at naging mainit na usapin sa buong bansa. Dahil inabot ng napakahabang panahon ang kasong ngunit wala pa ring progreso habang isinasagawa ang investigasyon, maraming chismis ang nagsimulang kumalat. Ang ilan ay nag-isip na ang mga bata ay kinidnap ng mga espiya ng North Korea. Ang iba naman ay naniniwala na sila ay dinuhot ng mga taong dumaranas ng ketong at sila ay gagamitin sa panggagamot. Sa kabila ng mga hindi kapanipaniwalang mga salaysay, ito ay inimbestigahan pa rin ng mga pulis. Gayunpaman, wala pa rin itong naging resulta at nagdulot lamang ng mas malalang tensyon. Habang isinasagawa ang investigasyon, mas maraming hindi kapanipaniwalang kwento o di kaya chismis ang lumabas. Sama na dito ang kwento na ang mga batang lalaki ay hindi tao at tinuot ng mga alien. Sa paglipas ng pinalawing na paghahanap, humigit kumulang 320,000 na katao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay kabilang na ang militar ang sumali sa paghahanap. Dahil sa pagsisikap ng mga investigador noong 1995, 4 na taon makalipas ang pagkawala ng mga batang lalaki, ginamit ng pulisya ang isang computer technology upang lumikha ng tinatawag nilang progress portrait ng mga Frog Boys at inimprinta nila ang mga larawan sa mga flyers. Mahigit 2 milyong flyers ang naipamahagi ngunit ang pagsisikap nila ay nagbunga lamang ng mga maling ulat. Ang mga pulis ay sobrang desperado na rin kaya sila ay lumapit sa shaman para humingi ng tulong sa paghahanap sa mga nawawalang bata. Sa paglipas ng panahon, ang kaso ay unti-unting nawala sa memorya ng publiko at ang mga magulang naman ng mga bata ay napilitang bumalik sa pagtatrabaho dahil na rin sa pangangailangan nila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Taong Enero 1996, si Professor Kim Ka-won, isang criminal psychology expert mula sa Korea Advanced Institute of Science and Technology ay nagbigay ng isang nakakagulat na salaysay. Di umano ang mga Frog Boys ay pinatay ng ama ni Kim Jong-shi na si Kim Chol-gyu at ang kanilang mga bangkay ay inilibing sa kanilang tahanan. Labis niya naman itong ikinagalit at mariing itinanggi ni Kim Chol-gyu ang akusasyon laban sa kanya. Ikiniit niya na hinding-hindi niya magagawa ang ganitong arumal-dumal na krimen laban sa sariling niyang anak. Ang KAIST, isang prestihiyosong pambansang research university at ang nanguna sa lamang university sa South Korea, ang nagbigay ng kredibilidad sa mga pahayag ni Professor Kim. At dahil sa magandang reputasyon ng universidad, pinaniwalaan ng mga pulisya ang propesor. At kahit nagdadalamhati at galit na galit ay nag-atubiling pumayag si Kim Chol-gyu na payagan ng mga pulis na hukayin ang kanyang tahanan. Upang patunayan na siya ay inosente, noong Enero 1996, kasunod ng mga utos ni Professor Kim ay sinimula ng mga pulis ang paghuhukay at pag-iba sa mga bahagi ng bahay ni Kim Chol-gyu. Ang mga mausisang manonood ay natipon sa labas ng bahay at sabik na masaksihan kung ang lalaki ba ay tunay na mamamatay tao. Sinuriksik ng mga pulis ang bawat sulok ng bahay mula sa banyo at mga imbakan hanggang sa bakuran.
Ang mga reporter din ay nandoon upang idokumento ang mga pangyayari. Pagkatapos ng 1 oras at 40 minuto, ang bahay ay naiwang wasak ngunit wala silang nakita. Ang karamihan ay tahimik habang nakatitik sa gutay-gutay na bahay. At dahil hindi niya na makontrol ang kanyang emosyon, napasigaw si Kim Chol-gyu sa sobrang pagdadalamhati. Sinabi niya na ang pagkawala ng kanyang anak ay labis na nagdulot ng hindi maipaliwanag na sakit at mula noon ay pinipilit niya na lamang mabuhay. Tapos ngayon ay inaakusahan pa siya na inilibing niya ang katawan ng kanyang sariling anak sa kanyang tahanan. Sobrang hindi ito kapani-paniwala. Kasunod ng insidente, si Professor Kawon ay nahaharap sa malawakang pambabatikos ng publiko dahil sa kanyang mga paratang na nagdulot ng matinding pinsala sa pamilya ni Kim Chol-gyu. Tinanggal ng KAIST si Professor Kim at inapusan siya sa paninirang puri. Gayunpaman, nagmatigas na ipinagtanggol ang kanyang mga salaysay at paniniwala at siya ay naglathala ng isang libro na pinamagatang The Triton Didn't Go to Mathan. Bagamat nalinis na niya ang kanyang pahalan, ang mga pagsubok ay nag-iwan ng matinding trauma kay Kim Chol-gyu. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa alak upang makalimot ngunit kalaunan ay namatay siya dahil sa sakit na cancer sa atay noong Oktubre 2001. Dati, siya ay malusog na tao at katunayan ay nagsasanay pa siya ng judo noong kabataan niya. Gayunpaman, ang kalungkutan na dulot ng pagkawala ng kanyang anak at labis na pag-inom ay nagresulta ng matinding pinsala sa kanyang kalusugan hanggang siya ay pumanaw. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makasamang muli ang kanyang pinakamamahal na anak. Noong Setyembre 2002, 11.5 taon matapos magsimula ang kasong ito ay nagkaroon na rin ng progreso. Noong ika-26 ng Setyembre, ang pulisya ng Daegu ay nakatanggap ng report mula sa isang 60 anyos na lalaki. Ipinaliwanag niya na habang siya ay naglalakad paakyat sa bundok ng Waryong para mamulot ng mga chestnut, ay gamit-gamit niya ang isang hiking stick para itabi ang mga maliliit na bato at dahon. At habang nasa kalagitnaan siya ng daan paakyat ng bundok ay nakita niya ang tila damit na nakabaon sa lupa. Siya ay nag-iinteresado kaya naghuhay pa siya at gulat na gulat niyang matuklasan ang isang bungo ng tao. Sa katunayan, isang araw bago ang tawag na ito, nakatanggap ang pulisya ng patulad na report mula sa isa pang tumatawag na nagsasabing nakakita sila ng mga labi sa bundok ng Waryong. Gayunpaman, dahil ang lugar ay maingat na sinuyod at sinaliksik ng mga pulis at dahil lagi na lamang silang nakakatanggap ng mga prank calls, hindi nila pinansin ang ulat na ito at ipinagpalagay na isa lamang itong panluloko. Ngunit pagkatapos makatanggap ng pangalawang tawag, sineryoso na nila ito at agad na nagpadala ng mga opisyal sa lokasyon na ibinigay ng warrant. Sa isang mababaw na hukay, natuklasan ng mga pulis ang 4 na kumpletong mga kalansay. Ang mga labi ay nakapatong sa ibabaw ng bawat isa at may malaking bato na nakapatong sa ibabaw ng mga bato. Humigit kumulang 492 feet ang layo mula sa mga kalansay, natagpuan naman nila ang ika-5 kumpletong labi. Ang mga katangian ng mga bangkay na ito ay tumutugma sa mga katangian ng 5 nawawalang lalaki. Malalaki at maliliit na butas ang natagpuan sa mga buo ng 3 labi. Ang mga damit na nakita sa lupa ay hindi normal na suot ng mga labi. Sa halip, ang mga damit ay nakaiwalay sa mga buto at nakatali. Kahit na ang mga katawan ay ganap na nagnas na, ang mga pamilya ng mga nawawalang bata ay kinilala ang kasuotan ng kanilang mga anak noong araw na sila'y nawala. Matapos umasa ng mahigit 15 taon na maaaring buhay pa ang kanilang mga anak at naninirahan lamang sa ibang lugar, ang mga pamilya ay naiwang wasak nang makumpirma ang pagkamatay ng kanilang mga anak. Ipinagpalagay ng pulisya na ang mga lalaki ay nanatili sa bundok at naglaro hanggang sa dumilim at pagkatapos ay nawala sila. Para hindi maligaw ang isa't isa, inalis nila ang kanilang mga jacket at itinali ang mga ito upang makabuo ng isang mahabang lubid habang hawak ang kamay ng isa't isa. At habang lumulubog ang gabi at ang temperatura ay bumababa, ang mga lalaki ay nag-umpisa magsiksikan para mapanatili ang init ng kanilang katawan. Gayunpaman, ang teoryang ito ay mariing itinanggi ng mga pamilya ng mga biktima. Ipinaliwanag nila na ang mga tahanan ng kanilang mga anak ay matatagpuan mismo sa paanan ng bundok ng Waryong at hindi ito ang kanilang unang pagkakataon na maglaro sa bundok. Sa katotohanan ay madalas silang maglaro doon at alam na alam ang lugar. Isa pa, ang bundok mismo ay hindi katangkaran o di naman kaya kalakihan. Kaya kahit gabi, kitang-kita ang mga ilaw mula sa mga bahay sa paanan ng bundok.
Ang lugar naman kung saan natuklasan ang mga bangkay ay halos may layong 1.8 miles lamang mula sa kanilang mga tahanan. At ito ay may lalim na 1,640 feet mula sa pinakamalapit na nayon, kaya sobrang napaka-imposible sa kanila na mawala o di kaya maligaw. Malapit sa lugar kung saan natagpuan ang mga falansay, natagpuan ng mga pulis ang higit 10 iba't ibang uri ng mga basyo ng mga bala. Ang bundok ng Waryong ay malapit sa isang firing range na ginagamit ng 50th Infantry Brigade ng 2nd Division. Dahil dito, malakas ang hinala na baka aksidenteng namatay ang mga batang lalaki mula sa mga ligaw na bala. Gayunpaman, ang teoryang ito ay mabilis na ibinasura dahil napaka-imposible para sa 5 individual na tamaan ng ligaw na bala ng sabay-sabay. Tsaka kahit may taong nagpaputof ng baril, malabong walang nakarinig sa mga putof na nilikha ng baril. Pagkatapos ng karagdagang pagsusuri, natukoy ng mga pulis na ang mga butas sa mga buo ng biktima ay hindi tumutugma sa mga pinsalang dulot ng mga bala. Afahakan ng mga pulis, mga bala ay malamang na napulot ng mga batang lalaki sa kanilang paglalaro. Ang paghuhukay ng pulisya sa lugar ay tinampok ng media. Nagdulot ito ng matinding pambabatikos mula sa publiko. Inakusahan ng publiko ang pulisya dahil sa kanilang walang ingat na pagkilos kaya hindi na pangalagahan ang pinangyarihan ng krimen. Ang kanilang paggamit ng mga piko sa paghuhukay at ang paswan na pamamaraan ng pagladay nila sa mga labi sa mga bag ay sobra din kinundina sa pinangyarihan ng krimen. Isang kumpletong labi lamang ang sinuri ng pulisya at agad na nagpasya ang sanhi ng kamatayan ay dahil sa pagkaligaw na nagresulta ng hypothermia. Gayunpaman, ang forensic team mula sa Kyungpook National University ay nagsagawa ng mas masusing autopsy. Ang mga resulta ay nagsiwalat na walang pinsala sa mga buto ni Park Chan-in at Jo Ho-yoon, kaya imposibleng matukoy ang sanhi ng kanilang kamatayan. Ang natitirang 3 lalaki na si Woo Chul-won, Kim Jong-sik at Kim Yong-gyu ay nagpakita ng maraming pinsala sa kanilang mga buo. Kabilang ang mga bali at mga butas mula sa matulis na bagay. Si Kim Jong-sik ay nabali rin ang kaliwang braso. Sa 5 biktima, si Woo Chul-won ang pinakamatanda, ang may pinakamaraming sugat sa katawan na umaabot ng 25 sugat. Hindi matukoy ang eksaktong oras ng kanilang kamatayan, pero malakas ang posibilidad na sa araw din na sila ay nawala. Dahil dito, hinuha ng mga pulis na ang mga bata ay pinatay. Pagkatapos ng malawakang investigasyon at pagsubok ng mga bagay-bagay, natukoy ng mga investigador ang isang kagamitan na maaaring sanhi ng mga pinsalang nakita sa buo ng mga biktima. Ito ay isang welding tool na matulis ang dulo at flat sa kabilang dulo. At ito ay karaniwang ginagamit sa pagtanggal ng welding slug. Bagamat hindi ito malawakang ginagamit, ito ay isang mahalagang bagay para sa mga welder. Gayunpaman, ang pagtukoy ng salarin batay lamang sa bakas na ito ay sobrang napakahirap. Pati sa mga ebidensyang nakolekta ay muling isinagawa ng mga pulis ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at ito ang mga sumusunod. Ang 5 batang lalaki ay pumunta sa bundok ng Waryong at nagwatak-watak sa gubatan upang maghanap ng itlog ng fire salamander. Sa isang punto, bigla silang inatake ng hindi kilalang salarin. Si Woo Chul-won, ang 13 taong gulang at ang pinakamatanda sa grupo ay nanlaban at nagtamo ng pinakamaraming pinsala. Si Kim Jong-sik naman na sinubukang tumakas ay nahuwi siya ng salarin at hinampas ng malakas mula sa kanyang likuran. At para protektahan ang kanyang sarili, itinas niya ang kanyang kaliwang braso. Ginamit ng salarin ng isang sandata upang hatawin ang ulo ng biktima na naging sanhi ng kanyang pagkahilo o pagkatumba. Tinangkade ni Kim Yong-gyu na tumakas ngunit habang nagpupimidlas siya ay napunit ang manggas at butones ng kanyang kamiseta. Siya rin ay hinampas sa ulo at namatay. Pagkatapos ng pagkamatay ng 3 batang lalaki, tinakal ng salarin si Park Chan-in at Jo Ho-yoon. At para pigilan silang makatakas, tinanggal ng salarin ang kanilang mga damit at itinali ang kanilang kasuotan upang makagawa ng lubid panali sa mga biktima. Pagkatapos, sinakalya ang mga ito hanggang sa tumigil sila sa paggalaw. Ito ang dahilan kung bakit di sila nakitahan ng mga pinsala sa kanilang mga buto. Nang ang 5 batang lalaki ay wala ng buhay, idilibing ng salarin ang kanilang mga katawan sa isang mababaw na hukay at naglagay ng malaking bato sa ibabaw. Ito ay maaaring inilaan upang maiwasan ang mga batang lalaki na makatakas kung sila ay magkamalay, o di kaya upang markahan ang lugar ng libingan. Matapos gawin ang krimen, posibleng bumalik ang salarin sa bundok ng Waryong o di naman kaya nakatira ito malapit lamang sa crime scene. Ang mga aksyon ng salarin ay tila parehong pinaghandaan at pabigla-bigla. Nasabing ito ay pinaghandaang krimen dahil sa kagamitan na ginamit sa pagpatay.
Isang pasangkapan na hindi karaniwang dinadala, maaaring isang uri ng martilyo na ginagamit sa mga construction site o di kaya sa pabrika na karaniwang hindi dinadala ng isang normal na tao. Ito ay nagpapahiwatig na ang umatake ay nakapaghanda ng mas maaga. Gayunpaman, itinuturing din ito ay biglaan dahil ang mga batang lalaki ay malamang na naging biglaang biktima lamang. Ang mga biktima ng umagang iyon ay nagpasya silang maglaro sa bundok ng biglaan lamang at hindi ito planado. Bukod pa rito, ang pagpatay ng 5 tao ng sabay-sabay ay isang napakahirap at mapanganib na kilos. Papakita ito na maaari ang salarin ay hindi target ang mga bata. Ang pagsusuri ng mga eksperto sa kaso ay mabilis na nakuha ng media at ito ay nag-udyok ng malawakang debate sa pagitan ng publiko. Maraming tanong ang nagkumpisang lumitaw, tulad na lamang ng bakit ang mga buhok at ngipin ng biktima na mabagal mabulok ay nawawala sa pinangyarihan ng krimen. Wantong ito sa hakahafan ang lugar kung saan natagpuan ang mga labi ay maaaring hindi ito ang orihinal na pinangyarihan ng krimen. Bukod pa rito, ang pagkakabuhol-buhol ng mga damit na ginamit sa crime scene ay hindi karaniwang ginagamit o ginagawa sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tinanong din ng mga tao kung bakit sa kabila ng masusing paghahanap sa napakahabang panahon ay nabigo ang pulisya na madiskubre ang mga bangkay sa lugar. Ang mga pulis ay hindi nakapagbigay ng formal na paliwanag sa pagkakamaling ito. Ang ilan ay nagmungkahi na ang mga katawan ay nabaon ng malalim, ngunit unti-unting lumitaw pagkatapos ng 15 taon na pagguho ng ulan at pagguho ng lupa. Ang iba ay may teoryang ang mga labi ay maaaring inilipat sa bundok pagkatapos makumpleto ang paghahanap ng mga pulisya at militar, at pinagsamantalahan ang pagkakataon upang isagawa ang paglilipat. Bundok ng Waryo noon ay isang liblib na lugar kaya ang ilan ay nag-iisip na ang mga batang lalaki ay maaaring nakaengkwentro ng isang tao na may sakit sa pag-iisip. O di kaya nakasalubong ng isang serial killer. Ang iba naman ay nagpungkahi na ang oras ng pinangyarihan ng krimen ay kasabay ng lokal na halalan sa konseho. Kaya, maaaring ang mga bata ay nasali sa barilang nagaganap mula sa mga taong gustong manggulo sa halalang sinasagawa. Malapit sa lugar kung saan natagpuan ang mga kalansay, natuklasan ng pulisya ang isang artipisyal na kuweba na may makitid na nakatagong pasukan. Sapat lang ang laki nito para makapaso ang isang tao. Sa loob ay may mga palatandaang tinirhan ito at mayroong ding iba't ibang mga bagay. Patay sa mga balkot, ang mga ito ay may petsang 2,000. Halos isang dekada pagkatapos ng insidente, ito ay nagmumungkahi na may taong nagsimulang manirahan sa kuweba pagkatapos lamang maganap ang pagpatay noong Marso 2006. 5 taon pagkatapos ng krimen, ang statute of limitation para sa mga kasong kriminal sa South Korea ay nag-expire na. Ibig sabihin ito ay kahit na lumantad ang salarin ay hindi na sila pwedeng maging responsable o kasuhan para sa krimen. Parehong taon, isang bagong chismis ang nagsimulang kumalat. Di umano, ang salarin ay isang pamilyang nakatira malapit sa bundok ng Waryo at may anak umano ang pamilya na may intelektual na kapansanan at sila ay nagmamayari ng isang asong ginagamit sa pangangaso. Kadalasan, nakakadena ang aso pero sa araw ng insidente, pinakawalan daw ito ng pamilya para linisin at ayusin ang kulungan nito. Ang anak na inatasang magbantay ng aso ay nabigong bantayan ang aso kaya ito gumala ng libre sa bundok. Inatake umano ng aso ang 5 batang lalaki na naglalaro sa bundok. Sa takot na malantad, pinatay umano ng pamilya ang mga lalaki para pagtakpan ang insidente. Pagkatapos, sila ay lumayo at itinago ang sikreto sa loob ng napakaraming taon. Ayon sa chismis, sila ay binabagabag ng kanilang pagkakasala at kalaunan na ipinagtapat nila sa isang tao ang tungkol sa nangyari noon. Mabilis na kumalat ang kwentong ito sa publiko ng South Korea kung saan marami ang naniniwalang totoo ito. Gayunpaman, ito ay nanatiling hindi konfirmadong chismis at walang konkretong ebidensya na ibinigay ang nagpapatupad ng batas. Noong 2011, isa pang pelikulang hango sa kaso ng Frog Boys na pinamagatang The Children ang muling inilabas at nakuhang muli ang atensyon ng publiko sa hindi nalutas na misteryo. Pagsapit ng 2015, opisyal na isinara ng pulisya ang investigasyon. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting humupa ang debate sa publiko tungkol sa kaso. Gayunpaman, noong 2021, isang komento sa social media ang hindi inaasahang bumuhay ng interes sa kaso. Ang nagkomento ay nag-isip na ang salarin ay maaaring isang guro sa paaralan ng mga lalaki o boys school. Ang pangangatwiran niya ay 2. Una ay malamang na pamilyar ang guro sa heografiya ng lugar. Pangalawa, sa konteksto ng lipunan,
Noong panahong iyon, karaniwan sa mga guro ay gumagamit ng korporal na parusa para disiplinahin ang mga estudyante. Sila ay may otoridad na kontrolin ang mga lalaki. Sunod ng opinyong ito, siniyasat ng ilang mamamahayag ang teorya at sa huli ay napagpasyahan na ito ay ganap na walang batayan. Makalipas ang isang taon, isa pang post sa social media ang nagpagitan ng bagong teorya. Iminungkahin yan ang mga sandata sa pagpatay ay isang caliper at ang salarin ay maaaring isang estudyante ng high school mula sa malapit na paaralan. Ang mga caliper na kadalasang gawa sa metal ay maaaring magdulot ng makabuluhang pinsala. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, tuklasan nila na sa ilang paaralan malapit sa bundok ng Waryong ay talagang may mga faso kung saan ang mga mag-aaral ay gumagamit ng caliper sa mga labanan. Bukod pa rito, hindi na bagong may mga ilang estudyante ang nagtitipon sa bundok para manigarilyo at winom. Patay sa post na ito, naisip nila na ang mga batang lalaki ay maaaring inatake ng isang grupo ng mga delinkwenteng estudyante. Diyon pa man ang teorya ring ito ay nagdulot ng kontrobersiya. Ang mga kritiko ay giniit na ang pinsala sa mga buo ng biktima ay katulad ng pinsalang dulot ng mga caliper. Ngunit upang makagawa ng naturang sugat ay kailangan ng caliper na may habang hindi bababa sa 12 pulgada. At kung ganyan kalaki at kabigat ang isang caliper ay mahirap itong dalhin ng pasikreto nang walang nakakapansin. Sa makatuwid, ang posibilidad na totoo ang teoryang ito ay tinuturing na napakababa. Ang pagkawala ng mga Frog Boys ay nananatiling malagim na alaala para sa mga tao ng South Korea. Ang kaso ay nagpapakita ng hindi sapat na kaligtasan ng publiko at nagsisilbing pampagising para sa pagpapabuti ng mga mekanismo ng proteksyon ng mga bata. Maraming mga magulang ang nabubuhay sa takot at nag-aalala na ang kanilang mga sariling anak ay maaaring humarap sa mga katulad na panganib. Ang misteryo ng Frog Boys ay nananatiling hindi nalutas. Yun, ang mga tao ay naniniwala na sa pagsulong ng agham at teknolohiya, ang katotohanan tungkol sa kaso ng Frog Boys ay maaaring isang araw ay mahayag. Ano sa tingin niyo ang totoong nangyari sa mga Frog Boys? At sino kaya ang may gawa nito? Is kung malaman ang inyong opinyon sa comment section.